Welcome sa second part ng Gaijin Cycling Nation bonus episode. Nandito pa rin tayo sa Tokyo kasama ang boss nating si Tanaka. At ang trabaho natin dito ay maging taga-kamada ng mga bisikletang pinamili niya. Tama, porter tayo dito sa Japan. At sa episode na to ay day off ko ngayon. Kaya susulitin natin ang araw na to para mamasyal. Sisilipin natin kung ano ang trabaho ni Tanaka. I-attend natin si Tanaka sa kanyang office work. Magtitingin ng mga cherry blossoms. May amoy ba to? At magwi-window shopping. Ganda dun ata yung may mga sapatos. At sa huli ay iuuwi natin tong bike na to para sa special niyang tagapangalaga. Kaya kung game na kayo, let's go! Ikimashou! それじゃ美味しいですよね。シャインマスカットを使ったスイーツ。そうですよ。おお。リクエストはシャインマスカットのスイーツ。 Ito yung mga nila, katarang palabas tuwing umaga. Mga artistang nagre-react sa mga videos. Okay, kakain na kami. Breakfast. Ano yun? Order ka ng McDonald's na wala sa Meron ba? May mga items dito na ano? mga healthy mo. Okay, kakain na kami sa isang fast food. Hazaimasu. Ano? Ang ganda ng weather na yun. Sayang, wala tayong dalang bike. McDonald's. Ang bibili natin. Hindi mo na merong vegetable juice. Ito na lang vegetable juice para kakaiba. Bumili daw si Father Bad ng mga Japan-only McDonald's items. Narinig ko nga order ka ng edamame. Tama ba? Pulutan yun eh. Sa inyo, sa iyo. Ano mo dadalhin yan? Ah, may ganito pa. Sabi ko nga siya. Dito pa kayo sa loob. Pang take out lang pala yun. Puro nagtatrabaho dito. Parang pagkain ng bata. Okay niya, ano yun? Yan yung vegetable juice niya. Eating healthy kami ngayon. Gulay mo for today. Ayun ang gulay. May peach mango pie pa sila. Strawberry. Para healthy ng muffin nila. May gulay. Ayaw ni Shotty yan, may gulay. Ang sarap na hash brown nila dito. Alam mong baboy mantika. Hindi na sa bangus. Sarap din yung edamame. Bagay sa beer. Bang! Yung McDo nila dito, puro mga nagtatrabaho. Para iwasan yung yung di ba napupuno yung train? Kasi naman dito yung rush ng train pag umaga. Dito sa Japan, yung McDo nila ay lugar kung saan pwede ka magtrabaho ng matagal. Kung nanonood kayo kay Nomad Push, sa tuwing makakahanap siya ng McDo, dun siya nagcha-charge ng mga gadgets niya at nag-i-edit ng video. Yan yung isa sa mga cultural differences na napansin ko sa McDo dito sa Japan at sa Pilipinas. Ngayon, puro mga nagpo-office. Parang Starbucks yung McDo nila dito. こういう時は説明し Ganda ng weather ngayon, no? Hindi gaya kahapon na parang Silent Hill. Buuin na lang natin yung bike. Sakyan na natin ngayon, no? Ito na po si Tanaka. Tatrabaho na siya. Ito yung kapalit ng mga pagbibisikleta ni Tanaka. Kailangan niya maging corporate slave for a time. Dadalaw tayo doon sa kung nasan yung opisina niya. A day in a life with Tanaka. Sasama tayo sa kanya. Sisilipin natin kung anong feeling maging Tanaka. Ang ganda ng weather ngayon, no? Tawag dyan, Satan. Ano yun? Blue skies. Yes, akala ko Sora Aoi. Kilala mo yun? Sora Aoi. Kilala mo? Hindi mo kilala. Ito na,
Ihahatid natin si Tanaka sa kanyang office work. Dito kami pupunta. Saan kayo? Dun sa loob ng triangle? Left side. Ang dami rin foreigner ah. Lahat yan mag-exhibit. Si Victorian ka lang. May picture mo ako dyan sa ano. Wala pa akong picture ko. Saan? Kasi 50th anniversary. O diba? Ako lang yung walang jacket. Nasaan yung convention? Dito? Dito? Sa loob nito. Ano? East and South. May South. Akala ko ito lang yung ginagamit nila for exhibition. Bigyan nga yung bihirang gamitin. Grabe yung architecture. Oh. Parang Toblerone na baliktad. Ito ba yung Foodex Japan? Papapicture daw si Tanaka. Bawak. 1, 2. Tagilid ka konti, facing dito. Yan. Mukhang senador, oh. Landit! Kala ko naman dito ako sa loob nito. Usually mga nandiyan for display lang. Red carpet ka pala dito eh. Pwede ako pumasok dito, hindi. Ayun na, pinuslit na ako ni Tanaka sa loob. Nahuli ka, uwi. Deport. Wala na mag-uwi ng bike mo, Ishan. Iwan na lang namin sa mama mo ha. Para may context kayo sa trabaho ni Tanaka, food exhibitor sila dito sa FoodX Japan 2025. Hindi ko alam kung ano exactly yung pagkain na showcase nila pero tingin ko ito yun. Yung mga choco banana chips na nabibili sa 7-Eleven. Ito yung ginagamit ko pambili ng bike. Kung sakaling mapupunta kayo sa mga 7-Eleven sa Japan, bili kayo ng ganito. Masarap yan, promise. Tsaka para mas makabili pa si Tanaka ng mas marami pang bisikleta. Siya, bawal. Dito na lang daw si Tanaka. Okay. Okay na natin siya. Babounce na tayo. Okay, from here on out, solo na tayo. Bahala na tayo ng gusto natin gawin sa buhay natin. Saan ba maganda magpunta? Sino kaya architect nitong Tokyo Big Sight? Ang ganda eh. Para siyang UFO mothership. Ang Tokyo Big Sight ay ang pinakamalaking venue sa buong Japan para sa mga exhibits at conventions. Itong building na mukhang binaliktad na triangle ay tumataas ng 190 feet. So malamala kasing taas siya ng kalahating Voltes 5. At malawak din to. Sabi sa internet, 230,783 square meters daw to. Sinimulan to gawin noong October 1992 at natapos noong October 1995. 3 taon lang. Di gaya ng trend natin sa Commonwealth na hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Ito cherry blossom ata to. Pero hindi pa sumisibol. Spring ngayon dito sa Japan. Susulitin natin ang free time natin para makakita ng totoong cherry blossoms. Hindi yung peke na nakadisplay sa landmark. So ang gagawin natin, sasakay ulit tayo ng Eureka Mome. Ulitin natin yung time-lapse kagabi kasi pangit ng kuha kagabi. Lahat sila papunta dun sa sa event ni Tanaka. Nandito ulit tayo sa Eureka Mome Line. Ito yung unmanned train na tumatakbo from Shimbashi hanggang Toyosu. Unmanned meaning walang nakasakay na konduktor or train driver dito. Puro computer lang daw yung nagpapatakbo. Welcome to Handa Hotel. Yung gulong din ng bawat bagon ng tren ay nasa gilid. Wala sa baba. Kung naglalaro kayo ng Tamiya dati, para siyang yung mga rollers niya sa gilid.
Nung nag-Taiwan kami, meron din kaming nasakyan na ganito. Abangan nyo yun dahil i-release ko din yung travel series na yan soon. Kailan yung soon? Paggawa ng linya ng tren sa Commonwealth? Hindi ko na alam nasan ako. Wala na. Paligaw na lang tayo. Meron naman tayong itinerary, kaya okay lang. So sabi ni Tanaka, dun daw sa Shiba Koen, meron na raw mga cherry blossoms sa paunti-unti. Kaya try natin puntahan. Yun nga lang, dahil tinapos ko yung station kanina hanggang dulo, kailangan nating maglakad ng malayo. So walking content muna tayo ngayon. Wala tayong bike eh. Let's go! Kaya yung pinipilahan nila dun. Yun yung nasa likod ko. Nagpuputol lang sila ng puno. Pero meron pa silang crane. Sa atin ba paano ginagawa yan? So nandito na tayo. Pero parang wala pa rin cherry blossoms dito. Siguro mga katapusan ng March, early April. Layo nung nilakad natin pero kahit mainit, okay lang eh. Hindi siya masakit sa balat, tsaka malamig yung hangin. At ako lang yung naka-t-shirt dito. Karamihan ng mga nakita natin. Kahit mainit, naka-long sleeve sila. Isa lang yung nakakapagod dito. May mga hagdan. Medyo dumadami na yung mga tourist dito. Kaya feeling ko may makikita tayong cherry blossoms kahit papago. Kasi kahit sila, tinatry nila magpunta dun eh. Sundan na lang natin sila. Yun, yung kita niyo yung logo ng pusa na may daladalang kutin. Yun yung Yamato. Parang ano nila yun, transport service. So kung meron kayong mga bike box, plano nyo mag point A to point B na tour, dun ipapadala yung mga gamit nyo. Habang papunta sa Shiba Koen, napunta ako dito sa maraming turista na lugar. Papunta pala kasi ito sa Zojoji, isang Buddhist temple na malapit sa Tokyo Tower. Marami din akong kuha ng lugar na to noong 2016 kasama si Steven. 3, 2, 1, go. Ano to? Diba? Ano to? Dito na tayo sa Tokyo Tower. Paano ako babalik ng ano niya, Fairview? Pero ito yung kumuha sa atensyon ko. Ang tawag sa ganito ay mga Jizo statue. Mga imahe na tagabantay daw ng mga bata ayon sa Buddhist religion sa Japan. Kapag malamig, dinadamitan to ng mga tao. Nilalagyan ng bonnet, ng bib, binibigyan ng pinwheel na laruan. Parang paraan to sa kanila para magbigay dangal sa mga yumaong bata. At para mas madali silang makatawid sa kabilang buhay. Kung bakit naman kulay pula yung mga isinusuot nila sa mga Jizo statue, pangontra daw kasi sa masasamang elemento yung kulay pula. Eto na. Tama nga si Tanaka-san. May cherry blossoms nga. Pero nag-iisa lang siya. Kaya pinagkukumpulan siya ng mga tourists. Nandito tayo ngayon sa Shiba Koen, isang park na malapit sa Tokyo Tower, kung saan meron daw mga cherry blossoms or sakura. Yun nga lang, sa buong park, ilang cherry blossoms lang ang makikita mong sumibol na. At etong puno na to yung parang celebrity nila. Siya lang kasi yung kaisa-isang cherry blossom dito na in full bloom. At nasa entrance siya ng park. Ang tawag daw sa mga gantong nauunang sumibol na cherry blossoms ay Hayazakura. Galing siguro sa salitang Nihongo na hayay or mabilis at sakura. May amoy ba to? Hindi naman mabango. Wala namang amoy. Try nyo tong gawin. Punta kayo ng Google Maps. Type nyo Shiba Koen. As of 2025, etong puno lang ng cherry blossoms na to yung namumulaklak. May napulot ako. Itsura niya. Hanap pa tayo, baka meron pa. Para hindi sayang yung lakad natin. Niraran niya yung aso.
Tali niya yung mga aso nyo. Baka dambahin yung mga bata. Yung mga aso nang dadambay, yung mga pusa, wala silang pakialam. Kaya tayo dito sa kagubatan. Ay! Putik na naman. Putik! Kaya labas nito. Ilaw namang meron dito. Ganda ng leeg mo. Ang ganda ng leeg ng kalapate, yung batok na parang oil slick. Yung mga to, sakura din, pero wala pa talaga, masyado tayong maaga. Paano pa lang paputok pa lang Isipin nyo kung lahat ng puno na yan, tumubo na yung sakura. Bumpanes. Yung puno merong kalso. Baka pagod na siyang tumayo. Kailangan na niya ng akay. Hindi din pala ganun karami yung cherry blossoms dito sa Shiba Koen. Masyado din kasi siguro tayong maaga para sa spring season nila. Kaya alis na tayo dito. Punta tayo sa susunod nating location. Dito pala sa bungga ng mga salaryman. Dami nila Tignan nyo, lunch time na. Haba ng pila dito sa Hotomoto. Tsaka dito sa kabila. Ano yung lasa ng pinipilaan nila? Yung kinakainan nila mga mamahalin pa rin. Diba sa Ayala mga Jolly Jeep ganyan. Dito pang masarap na mahal. Pang date. 500 pesos per meal. Mahal talaga ang gastusin dito sa Japan, lalo na sa Tokyo. Pero ayon kay Tanaka, meron daw sila ditong 1 coin meal or yung mga 500 yen na bento box. So kung i-compute mo sa presyong 2025, malamala mga 200 pesos per meal. Para doon sa mga ibang may kayang Pilipino, pwede na. Pero kung ikaw ay kagaya ko na mas kuripot at makunat pa sa gulong ng bike ni Sam, mahal pa rin ang halagang to. Kaya bago pa tayo magutom ay sasakay na tayo ng tren papunta sa susunod nating location. Ito yung typical train ride dito sa Tokyo. Maraming tao, usually mga nag-oopisina. Malalaman mong nag-oopisina sila kasi naka-dark na coat and tie sila. Naglalakad ng mabilis. Importante ang oras dito kaya lahat sila ay dire-diretso lang. Bawal kang tumigil kasi mahahassle mo yung ibang taong nagmamadali. May schedule ding sinusunod ang tren dito at madalang itong malate. Wala ding nag-uusap sa loob ng tren. Kanya-kanya silang business. Walang pakialamanan. Tingin ko nga pag ninakaw ko tong handrail, walang papansin sa akin. Ganyan yung napansin ko dito sa Tokyo. Masyadong mabilis ang ikot ng buhay ng mga tao. Kahit ako hindi ko namalayan. Nandito na pala tayo sa Ueno. So nandito na tayo ngayon sa Ueno. Dito yung may zoo, tsaka yung panda. Maghanap na lang tayo ng mga sapatos dito sa may mura ba yun? Mura yung mga sapatos dito sa ABC Mart Dito ko nabili tong suot ko. Diba? Papunta tayo ngayon ng Ame-Yoko Market. Banda dun ata yung may mga sapatos. Yung pinuntahan namin dati nila Budol Buddy tsaka nila Chris. Sino kaya nagsusuot nito? 48,000. Marami kasing tindahan ng murang sapatos dito. Gaya na lang netong ABC Mart. Chain store siya ng mga sapatos at mas mura ang benta nila dito compared sa Pilipinas. Dito ako namimili ng mga Vans. Dito din ako nabudol ni Budol Buddy na bumili ng sapatos noong 2023. Medyo parang pang turista tong lugar na to. Kung hindi ka rin lang magsha-shopping hindi ko alam kung ano ang gagawin mo dito. Kung gusto nyong pumunta dito, malapit lang to sa may Ueno Station. As in tabi siya ng Riles. Malalakad nyo na yan. Wala akong nabili. Walang kwenta. Wala yung size ko. Lipat tayong lugar.
Nandito na naman tayo sa walang kamatayang Harajuku. Marami ding turista dito. Tambayan din to ng mga taong gustong manamit ng kakaiba. Maraming mabibili dito na ikatutuwa ng mga turista. Pero hindi yan yung gusto kong ipakita sa inyo. Pupunta tayo sa tindahan ng pangit na bike. Ito, yung Bro Tours. Tindahan siya ng mga fixed gear bikes. Meron ding mga built bike. Pero merong preno. Para dun sa mga maraming pera dyan, dito kayo makakabili ng mga 290 na frame. Meron din silang mga tri-spoke na wheelset. May casual cleat shoes din. At meron din silang bentang mga built na e-bike. Hindi ko alam kung ano yung kultura ng mga fixed gear riders dito, pero nung nag-ikot-ikot kami sa paligid ng shop, marami ding nagkalat ng mga track bike. Kahit yung mga taga Blue Lag, marunong ding gumamit ng fixed gear. Marami sanang magandang bilhin sa Bro Tours, pero dahil wala nga tayong pera, uuwi na lang tayo. Safe sa budol. Yun yung kapag kailangan mo mag-office ng saglit. Parang mabilisan na workstation. Yung mga hanap ng 7-Eleven. Paano yung pinapabili ng Father Bud? Meron. Dali na natin to. Pag pala nasa Japan kayo, specifically sa mga 7-Eleven, hanapin nyo tong mga choco-coated banana snacks na to. Malaking tulong na yung pagbili ninyo ng mga ganito sa future episodes ng Gaijin Cycling Nation. Every time na bibili kayo nito, sumasaya si Tanaka. Binibili natin to para makabili si Butterbud ng bago niyang bike. Ano malay natin sa sobrang saya niya, ipatapon ulit niya tayo dito sa Japan. Diba? Ayaw mong ipatapon ulit kita sa Mars? So ito daw mangyayari. Itong mga goods na to, tatambak namin din sa isang kahon ng crooks, ng cushion. Saka parang hindi naisipin na bike lang yung laman. Kinabukasan, pagtapos ng day off ko, uuwian na. 3 araw lang naman ako dito kaya maiksi lang talaga. Sa ilalim na bukas. Anong plano dito? Tatagtarin natin watch. Kasi daming biniling. Pinagpaguran ko yun kahapon. Napapaisip na nga ako kahapon. Sabihin nila, ano ginagawa mo? Bakit mo binibili yung mga ganyan? Hilig po ako sa choco banana. Damit. Wala kang damit na lalagay. Actually, damit mo dapat lagay natin. Nag-buffet kami. Meron kaming card. Pag blue, kumakain ka pa. Pag red, tap out ka na. Busog. Matatay na naman ako nito mamaya. Yung nagigilip na sa airport. Meron. Ransak na. Papabili si Ako. Pantanggal daw ng amat. Kahit di naman tayo amat. Para baka saling ma-reverse. Ano to? Parang lipobitan. Pait. Kasya ba yan? Okay. Lagi niyo pinindot yung one. Yung pala yung controls. Meron ka dito. Kasi makakalimos. Ah, kore desu ka? Ah, ito. Oh. Pink. Ano yan? Hindi ilaw. Roller switch. Sana pala kami sasakay sa Haneda, hindi sa Narita.
i-escort na natin si Father Bud sa Netherlands. Sa ilalim tayo ng Tokyo Bay. Nasa ilalim kami ng Tokyo Bay ngayon. Full size Yokodanit hanap. Landslide. Dati sa ganyan kami nagbabike ko. Oo, gilid. Tapos yung handlebar kong lapad, di ba? Uy, kara din. Ayan mo, no? Parang prepare. Tunnel na naman. Idis ka din. Masaya talaga magtrabaho para kay Tanaka. Biruin nyo, sa 3 araw ko dito sa Japan, ito na yung naging pinakamabigat na parte ng trabaho ko. Hindi nga siya literal na mabigat eh. Nagbuhat lang ako ng mga bagahe niya dito sa airport. Kaya dun sa mga gustong mag-apply kay Tanaka bilang taga-Kamada ng shopping cart niya, mag-send lang daw kayo ng bio data with 1 by 1 sa kanya. Oh, dami namin bike na dalaw. Nagba-bike packing kasi kami. Mga ano kami, dito na kami nakatira ngayon sa Tokyo. Naisip namin parang masaya mag-bike touring sa Philippines eh. Tapos rekta sa Netherlands. Yes, and I need my baon. I need to buy cartolina and Manila paper and floor wax. Diba sumilip ako dun? Yung box ng Crooks, nakita ko, yun yung kinakamada. Ay, zinom mo. Ayun na, una ka na. Sorry na. Business ka kasi. Binisnes mo kasi. Dapat tourist tayong dalawa eh. None of your business. Ano bang upuan nun? Anong pinagkaiba ng business doon sa... Ano yung makikita mo? Halo. Yan eh. Tanawian na. Kailangan ko na rin umuwi kasi baka hinahanap na ako nila liit. Baka hindi na ako makilala. Hindi na kami makagawa ng content. Wala na kaming pera. Okay, thank you. Hi, welcome to Good afternoon once again, ladies and gentlemen. Welcome to BR 421, bound for Manila. Maybe Meron din po tayong matatagpuan na isang souvenir shop na kung tawagin ay Hikaru Store. Nung bata ako, meron akong pinapanood na palabas sa TV. Ang title niya ay Oh Tokyo. Ang host nito ay si Miss Ellen Nishiyumi. Pinapalabas to sa isang channel sa cable TV. Para sa akin, yun yung OG na Japan travel show. Doon ko rin natutunan yung sentence na Korewa nan desu ka? Na-elevate ng palabas na yun yung level ng pangarap ko. Mula sa batang ang pangarap lang ay maging si Ultraman. Nadagdagan to ng pangarap na someday makapunta sa Japan. Yung nanay ko din yung isa sa budol kung bakit gusto ko mag-Japan. Naipadala kasi siya doon dati ng NGO na pinagtatrabahuan niya. Kapag tinitignan namin yung photo album ng Japan travel niya, wala siyang ibang bukang bibig kundi ang ganda daw doon, malinis, masarap daw yung mga pagkain, mabait daw yung mga tao. Fast forward to 2011, naimbitahan ako ng kaibigan kong si Yori na magtrabaho din sa Japan bilang ALT or Assistant Language Teacher. Yun kasi yung trabaho niya sa Osaka nung time na yun. Kaya lang, kakatanggap lang sa akin sa first job ko noon, kaya tinanggihan ko yung offer niya. 21 lang ako noon at feeling ko hindi ko pa kayang tumira at magtrabaho abroad. Hanggang sa panahon ngayon, nanghihinayang pa rin ako sa maling desisyon ko na yun. Sana, sumama na lang ako sa kanya. Baka marami na rin akong ipon ngayon. Pero habang tumatanda ka, malalaman mo na hindi din pala madali magtrabaho dito sa Japan, lalo na kung dayuhan ka. Nandyan yung problema ng hindi kayo magkaintindihan ng mga lokal. Yung pagkakaiba ng kultura ng Pinoy at Hapon. Sabi rin sa akin ng partner ko na nanirahan dito sa Japan, iba pa rin daw yung vibe ng kasiyahan sa Pilipinas kesa sa bansang Hapon. Parang lagi daw may hindi may paliwanag na lungkot yung lugar. Kaya sinukuhan ko na lang na manirahan dito. Pero salamat kay Tanaka at napagbigyan niya yung pangarap kong magtrabaho dito. Kahit na hindi legal,
Na-testing ko din na kumayod bilang empleyado sa bansang to. Hindi man niya tayo binayaran ng pera, binayaran niya tayo through experience. Pinakita niya sa akin yung Japan na alam niya. Okay na yun. Hindi naman lahat ng bagay nasusukat ng pera. Hindi man nagkatotoo yung pangarap kong tumira sa Japan, siguro naman napagbigyan natin yung pangarap nito ni Ishan. Yung maswerteng makakatanggap nitong specialized Crocs. Crocs, crooks, ano bang basa dyan? At dyan nagtatapos ang 2-part bonus episode ng Gaijin Cycling Nation. Kung bago lang kayo sa channel na to, ako nga pala si Higad Pating at gumagawa ako ng mga travel adventures at mga bike videos. Kaya kung bago lang kayo sa channel na to ay sana mag-subscribe kayo. Dahil meron kaming bagong videos every Monday at Thursday tuwing 7 PM. I-click nyo na din yung notification bell icon para masabihin kayo pag may bago kaming upload. At kung natuwa kayo sa napanood nyo, paki-like and share naman tong video. Pwede din kayo mag-comment kung may gusto kayong sabihin. Sali din kayo sa Facebook group namin para meron tayong maliit na community. Dito ako nag-a-announce ng mga balita at mga merch na nilalabas namin. Next episode, bubuuin na natin tong binili naming bike, ang aluminum na specialized Crocs. Crocs, crooks, Crocs, ano ba talaga? Nasa bago mong bike. Ang ganda. Sarap.